inyo na kasama mismo dun sa training sa Aurora? Or yung mga kumakausap po ba sa inyo ay mga official or mga intermediaries? May kumausap sa akin kanina. Sino yun? Ano po, kanina may kausap sa amin si Coach Dean pati si Coach Sandro. From Ateneo de Manila, meron sila mismo sa sa nangyari. Kinumpirma po ba nila yung klase ng training na ginawa or team building activity kasi yung mga kumakalat sa social media? Anong sabi po nila sa inyo? Ano po, sir? Yung Ano po yung paliwanag nila doon sa mga kumakalat sa social media na may mga klase ng training na may mabigat, Uncle Wednesday, call it. sabi nila, hindi daw yung totoo yung mga social media na kinalat nila. Kasi yung time daw na sila doon, wala daw dinagay dito ng mga weights, wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Yung nakakita na daw kay Rini, yung rescuer na sa beds, yung siguro yung may-ari ng beds may rescuer doon. Yun na daw. Paano po yung kwento sa inyo? Si Rene daw ba talaga yung unang tinangay ng alon o si Adili? Wala. Tapos may nagsagip ba sa kanila? Wala. Lahat daw sila doon, parang sumabay daw. Tapos, yung iba nakaahon na, yung iba ginano na nila. And then, tiningnan daw nila kung sino pa yung wala nakaahon. Tapos, pag nila nakulang, yun, pinahanap lagi yung yun, nakuha umuunas yung anak ko, si Rene. Sa kanila. Paano lang po nangyari na yung dalawa lang ang napahamak, nasawi, kung sama-sama silang nandun? Meron po bang kaliwanag? Kasi kung sinasabi po na nandun silang lahat, tapos it was purely an accident, paano nangyari na yung dalawa lang ang katangi-tangi na natangay ng current at yung iba ay ligtas? Actually, ma'am, hindi yung parang ang explanation kasi kanina, at first daw, parang calm pa yung, sabi ng mga coaches na andun, at first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na, yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw, kasi may malaking alon. Tapos yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Ang tawag niyan, yung ilang minutes pa daw nila bago nakita na yung nasa shore na daw sila, hindi na daw nila nakita si Rene pati si Adili. Nasa tubig din po. Opo. May mga may mga tubig daw sa coach. Ay may mga coaches daw sa tubig at the same time sa shore din po meron. May utos na po yung Department of Justice sa National Bureau of Investigation na imbestigahan na rin po yung nangyari po sa inyong anak at kay Divine Adili.
Meron na po bang nakapag-ugnayan sa inyo po from NBI? Nagtanong po ng ilang mga detalye po tungkol po sa nangyari. Mayroong BI dyan at saka hindi, pero hindi pa po ako Kausap. sa kanila. Nag-entertain. Ano lang po yung ginawa nila dito? Gusto nila kausapin ako, pero nung sabi ako na hintayin nyo lang ako kung kung okay ba nga, ganyan. Nagpaliwanag lang po. Same as the CIDG po, alam mo din po natin na dito din po CIDG, tama po ba? Mm-mm. Ano po yung mga itinanong sa inyo? Kung kanina- Wala pa po. No, pasensya na sa tanong. Kanina, kinausap kayo ng mga officials ng Ateneo, and then afterwards, narinig po namin kayo na kayo po yung umagulgul ulit. Bakit po kayo naiyak? Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngi din sila ng sorry sa akin, pero yun, sabi ko hindi may babalik yung sorry sa anak ko, hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Ma'am, kahapon po nung nakausap po namin kayo, marami po kayong mga tanong na Oo. gusto masagot. Kanina nakausap niyo po ang mga official from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay nasatisfy sa mga binigay po nilang paliwanag? Yun nga, sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayo may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak ko? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Anong tingin niyo po doon sa mga pasama niyo? Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang. Pero nabigyan po ba ng paliwanag yung tungkol dun sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po, meron po bang sagot doon at tanggap niyo po ba kung anong sagot nila? May ask kung ano po yung sagot nila tungkol dun sa ganong allegation? Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na nilagay sa mga players. Normal lang daw. So, naniniwala po kayo doon? Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break lang, please. 2 minutes na po. Salamat po. Sandali lang. One minute po. Gusto mo namin mabigyan ng justice. Pwede. Ma'am, Ano ba po tulong ang meron pinili? pong lumabas po na report ngayon, yung pong inyong pong anak, pasensya na po, namatay po sa asphyxia by drowning, batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office. May we get your reaction? Hindi pa yan dumating sa amin na report mo. Hindi pa po dumating. Hindi pa. Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police. Wala pa.
yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos. That's fiction. It's nawala ng oxygen. Nawala ng hindi. Sir, hindi mo kung saan po nanggaling yung info na may angle weights? Ano saan po? Actually, sa social media lang din po. Social media lang din. Ma'am, nabang kumbaga dun sa Ateneo yung na yung doy kanina, baka delikado yung alon. Sino po yung taga-Ateneo po ba or taga-resort? And ano po yung yun, parang nabanggit yung chinek na yung tinuloy ba? Ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Kasi yan lang na narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya tinanong ko sila kung totoo ba. Yun na. Ma'am, anong reaction niya na pag-iimbestiga na nila ng DILG, ang PNP, at ang NBI? Ano po yung reaction po na alam na pag-iimbestiga? Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong ano. Yung ang inisip ko lang na yung anak ko muna, uunahin ko. Coach, sorry, ma'am. Based on your experience po ba, kasi nga, yun nga, ang dami talagang lumalabas sa social media ngayon na parang sobrang extensive daw talaga ng training, parang hindi siya common. Sa experience niyo po, and based po sa narinig po sa coaches, was it really out of the ordinary yung pinagawa niyo sa mga players? Actually, wala talaga akong idea eh. Wala akong idea. Kasi, si Rene, siya yung first ever sana na product ng Ateneo de Davao na recruited from Ateneo de Manila with under Coach Tab. So wala akong idea sa training na But when he's physically fit, I mean, sobra. Marunong po ba siya lumangoy? Sobrang galing. Laki po yun sa Agusan. Agusan. Kaya marunong yan lang Galing. lumangoy. Bata pa lang, walang bata dun sa amin, hindi marunong lumangoy. So, what are your thoughts na drowning daw ang kinamatay? anong reaction niyo po doon? Kaya nga ma'am hindi ko pa masabi sa inyo kasi naghihintay pa talaga ako ng initial talaga na binigay ng Ateneo sa amin. Wala pa po bang pinreset na autopsy report sa inyo? Yung kanina, coming from CIDG or... Sa totoo lang po ma'am, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung may resulta na ba sa autopsy. Ma'am, sa ngayon po, ano pong inyong plano? Hanggang kailan po ipupulol si dito sa Metro Manila? Kailan po kayo uuwi sa province po ninyo? Sa ngayon, naghihintay lang po ako ng resulta ng autopsy and then yung death certificate niya, yung mga certification, lahat ng papers, gusto kong ma-intact lahat. Pagkatapos nun, baka mamaya or bukas, ililipad ko na yung anak ko patungong Agusan. Ano The naman tulong? latest would be, Latest. kailan po yung latest na possible na malipad? Baka bukas po, bukas. Bukas po. Bakit ano na pong tulong na natanggap niyo from the Ateneo de Manila University? The funeral service. May mga tulong na po ba silang binigay sa inyo? Ano lang po, yung dito sa yung Arlington. Boro lang o sa Arlington. Pati po yung living po ba? Hindi ko pa po alam kasi wala pa silang sinabi. Sa tingin niyo po yung ganyang klaseng tulong sapat po para sa inyo? Hindi. Kaya nga nagsabi ako may kulang. Kailangan ko pang arrange or Sir, meron po, ma'am or sir, meron po kasing mga lumalabas na mga from podcasts ng mga previous players na talagang matindi raw po yung training. Sa tingin niyo po ba, dahil doon sa mga nangyari din sa kanila, it could have been preventable? Pwede sanang naiwasan na dahil may mga ganito na rin po palang instance. Meron pa nga pong reports na kesyo, naligtas lang po yung mga dati na muntikang malunod pero hindi natuloy. So, ano po yung reaction niyo doon sa mga mismo mga nag-undergo ng ganong training? tinanong po namin sila kanina na mayroong mga social media na ganyan, ba't nyo pa tinuloy na dati mayroon na pala? And then,
sabi nila, nag-start daw yun yung 2017, 2007. 2017. And yun, ginagawa nila doon. Pero, pag tanong ko ulit, wala na silang salita. Ba't sila nagbalik doon? Yung explanation po nila is, tama po na since 2017, nandun na sila sa Baler. So, yung mga yung mga videos online daw na kumakalat na yes, totoo yun, nangyari daw talaga yun dati, pero through the years parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now, first time nangyari yung every year daw nila ginagawa, pero first time daw to na may mga namatay. Tayo pwede po ba kayong hingan din ng maikling kahit na statement lang po dito sa nangyayari? You've been very silent. Alam po namin na kayo rin po mismo ay nananagboy at nagdadalang hati rin po. Ayaw daw niya salita. I understand. Ma'am, sabi niyo may kakulangan. Ano gusto niyo sabihin sa Ateneo de Manila University? Sana mabigyan nila ng ng complete na sa akin yung lahat na tinanong ko sa kanila. Ma-clear talaga, masagot talaga nila. Yan. Ma'am, na-explain din po ba na parang kayo kinailangan niyo pa po atang lumapit sa LGU para lang makalipad dito? Para na-explain din po ba ng Ateneo kung bakit hindi kayo agad din napuntahan, nadala dito? Kaya nga yun, sabi ko, yun, isa na yun na may kulang. May kulang sa nila. Kasi hindi nila ako tinawagan, di sila nag-contact sa akin mula nung namatay yung anak ko. Hinintay pa talaga nila na kanina pa nasagot yung Kaya yung governor doon sa amin, siya na sa amin bigay ng tulong para makapunta ako dito. At saka yung congressman po namin, sila po nagbigay ng tulong dito sa amin. Tapos, Nakausap niyo na po ba, ma'am, si Coach Tab? Coach Tab, Oo. wala pa. Ano pong pakiramdam na hindi niyo pa nga po siya nakakaharap? Kumbaga parang pinakatatay nila yung mga head coach na kasama nila. Sa ngayon, ma'am, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Ko muna yung niya, borol, lahat. Unahin ko muna yung anak ko. Kasi kung mag-uusap pa kami, matagalan pa ako dito. Siguro may contact naman siguro sila sa akin. Kung gusto nila makiusap sa akin, ganyan. Pero sa ngayon, hindi pa rin nila sinabi sa akin na makipag-usap sila sa akin. Ma'am, tungkol sa group po ng inyong anak, tsaka po ni Adili, wala rin po ba nakipag-usap sa inyo? Like, anong kwento, kung ano po yung nangyari nung naganap yung incident? Yung 10 minutes, wala. Pero yung coaches kanina, yun yung yun lang nagsalita sa amin. Yung coach na yun, kasama din po sa inyong Kasama daw po siya. Yung dalawang coach. Ano po yung binanggit nila sa inyo? Yun nga, aksidente lang daw talaga. Kung sa pagkikipag-usap mo with Ateneo kanina, did they at least give an assurance na tutulong sila sa any plans or decisions na with regards to yung staff? Sinabi nila na kung sila daw ng transpo doon sa
pauwi at saka dito, sila daw, magsabi lang po daw ako. Yan lang. Pero bukod po dun sa assistance na gano'n, meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated at nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident? Parang wala silang sinabi kanina sa akin. Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila? Isa din pa. Ma'am, sorry po sa tanong. Kayo po ba hindi sumayadong galit sa Ateneo? Sa ngayon, normal. Kasi, pag Ateneo ang pinag-uusapan, parang isa din yung anak ko Atenista. Then, doon din siya sumikat. So, ngayon, masasabi ko lang, depende na lang yun kung ano talaga ang masabi or ano ang clear, yan lang masabi ko. Ma'am, nakita po si Attorney Jimmy Bondoc. Siya po ba ang inyong legal counsel? Tumutulong. Ako po si Attorney Torion. Pinadala sila ni governor para kung ano mang mga papilis na papermahan sa akin, sila yung magbabasa bago ako pumirma. Yan lang po. So, ibig sabihin, moving forward, darating din tayo sa punto na magkakakasuhan din kung sakasakali. Hindi ko pa alam ngayon. Basta ang alam ko lang, isa lang alam ko ngayon, yung anak ko lang muna, uunahin ko. Bago ako mag-step kung anong gusto ko. Kasi, nag-asa pa ako ng exactly na nila, na bigay na info sa akin. Ma'am, pasensya na po. Sumama po kasi yung mga teammates na dito sa presto na ito. Pwede rin po ba silang magbigay ng pahayag kung ano ba talaga nangyari dun sa... Hindi, mayor ko sa Davao. Teammates yan sa Davao. Or meron kayong gustong ipahayag? Or... Aaron. Likod ko na. Ano masasabi niya about Rene? Ano masasabi niya about Rene? Kamu na, Aaron. Unang-una, nalaman ko yung balita. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao at yung first na nag-enter kami ng Ateneo Davao, tatlo lang po kami bago siya at si Bayan Ban. Tapos nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi, ganun. Kaya, nung nalaman ko na wala na siya, parang napakasakit talaga. Suko. Ikaw naman, Damag. Para sa akin, napakasakit at saka napakalungkot kasi knowing that Rene is such a good friend, napakabait kasi ni Bobet. Tapos, yun, kung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. So, as teammates, kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakasakit talaga para sa amin. And coach po, meron din po kasing calls ngayon. May mga nananawagan po online din na sana kahit man lang habang ongoing yung investigasyon, pwedeng masuspend muna yung coaching staff, sila coach staff, para not naman determining guilt, pero para hindi lang din po maka-influence sa ever sa investigasyon. Parang sa tingin niyo po ba, necessary po ba yun na
That's not May suspension na. that's not for us to decide. For me, ma'am, hindi naman sa amin to decide yan. Ang amin lang talaga is sana mabigay lang kung anong para kay Rene and sa family na mga Batergon. Kayo po, sa tingin niyo po, may masuspend siya. That's the decision. Depende pa yun. Kasi sabi ko nga, di pa ako Decide. makapagsagot ng ganyan ngayon. Wala pa akong kasi unahin ko muna talaga yung anak ko. No more questions? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Coaches.